The pre-Cana is a marriage preparation. So it is very clear. You have to prepare for your marriage. Uh, Marriage preparation course or seminars to help you ease your way into a married life. So nakalagay dyan parang highlight to help you ease your way into married life. Kasi married life is very different when you become mother and father at home. Okay. It is also tackle the do's and don'ts inside the church and during the ceremony. Okay, so here we have, according, so here we have the wedding feast takes place in Cana shortly after the call of Philip and Nathanael. So these people being mentioned here are those people, including on the students of Jesus Christ. According to John 21:2, Cana was Nathanael's hometown. Although none of the synoptic gospels mentions the wedding at Cana, Christian tradition based on John 2:11 holds that this is the first public miracle. Okay, so naririnig natin when you are always going to the church and you have your Bible na the first miracle happened during the time of Jesus, yung tinatransform niya ng real wine, a real water rather, into wine. Then the real first miracle na nangyari doon sa kasalan ng Cana. Yun na nga ang sinabi ko kanina, to help you at ease your way into married life. It also tackle the do's and don'ts inside the church and the ceremony. Okay, so for the next slide, okay, for our next slide, Wait lang po, Father. okay. Loading lang po. Kaya nga may mga situation kasi na ganyan ang ano natin sa Okay, so again, to the listeners, just take your time. Sometimes you have to record, you have to screenshot because there are a lot of necessary words and phrases in our seminar that you are going to answer if ever may magtatanong. Halimbawa, Sir Angel will ask you, what can you say with this, with that? So perhaps you can have your idea. Okay, so let us wait for the screenshot for the moment. Pre-Hannah team from our society. So we can have other speaker aside from me. So nakalagay dyan, Missionary Fathers, the Old Roman Catholic Church from California ang best office natin. Okay, so pre-Cana seminar, we have other speaker aside from me. So makita ninyo dyan, si Father Raul Barcila, one of the Roman Catholic priests, is now handling school assignment. I myself, Father Dan Viajidor, isa sa mga solemnizing. And we have also a couple, this is Agnes Rivera, to help us with regards to the couple na talagang dito ipakakasal sa Mission Church namin ng San Juan, Taytay Rizal. Okay, so let us proceed to the next slide. So for our next slide, introduction for the bride and groom. So perhaps yung nakikinig ka ngayon, few days from now, few months from now, or whatever months you are scheduling for your wedding, magiging bride and groom na kayo on that day of your wedding. So what is the history of wedding at Cana? Okay, so punta na tayo sa next slide. Okay. Why in Cana? So yun po ang tanong, why in Cana? Okay, so punta tayo sa slide na ito. The 3 lessons we can get from Cana event. So yung Cana event, yun yung pangyayari kung saan ginawa ni Jesus ang first miracle sa kasalan ng babae at lalaki na yon. So it was in the place of Cana in Israel. Okay, so the first thing that we're going to tackle is about any problems as husband and wife, offer it to Jesus Christ as our Savior. So alam ko na magiging husband at wife na kayo,
you will be tackled and you will encounter many problems every day of your life. So that is why it is a challenge that you have to consult always and pray to Jesus Christ. So that is number one. Number two, cultivate humble and trust attitudes and faith to Jesus, Mary, and the apostles. Kasi sometimes si father or si mother bilang mag-aasawa kapag mapuno na yan sa mga problema, nawawala sila sa kanilang prayer life. So that is why hindi na sila magdarasal. But the challenge is you have to trust the power of our Lord God and you have to seek for the advice from those people na talaga nakapagbigay ng mga daan sa atin upang tayo ay matulungan ang ating mga problema. Number three, in God's hands. So sa kamay ng Diyos, we are very secured. So sino bang hindi secured pag nasa kamay tayo? Nang ibig sabihin, yung pamumuhay natin is in line with the teachings and laws of our God. Protected and assured of the blessing. So of course, sino ba ang hindi naghahangad ng blessing sa ating buhay? Kaya nga sabi nila, ala, napaka-bless ang mag-asawang ito. Kasi they have their mind na talagang in line with Jesus yung mga ginagawa natin. Kaya kailangan nating mag-abide sa ating simbahan. But not limited to our church only because there are a lot of church who are teaching for the good being husband and wife. Okay, so to our participants for today, questions to both of you husband and wife. So magiging husband and wife na isang question ay para sa inyo, hindi para sa akin. Okay, so the questions, now, are you both strong and ready to face married life? So ito kasi ang mga tanong. Pag nasa church kayo, tatanungin kayo ni Father, oh, ano ka namang mag-asawa? Parang ang bata-bata mo pa. Tanungin niyo, ano na ako, Father, are you sure? Handa ka nang tumanggap sa pag-ugali ng iyong magiging husband? O, ganun din si husband. Handa ka na bang tumatanggap sa pag-ugali ng magiging iyong asawa forever and ever? Kasi ang church natin ay hindi nag-allow ng divorce. So take note, are you both strong? Hindi mo naman ninyo yan sasagutin. Perhaps tanongin kayo ni Sir Angel with regard to that and be ready. Okay. Next, marriage is not a joke. So remember, it's not a joke na it's not a contract for a number of years and days, but you have to commit forever and ever. Amen. So yun, sabi nila, Father, bakit ba ganito ganyan? No? Kasi pumasok ka bilang ina at ama, therefore you have to do your part. You have to do your responsibility. Kung may mga problema, syempre, iiyak ka, pero hihingi ng solusyon. Hindi yung, ay, maghiwalay na tayo kasi ganito, ganyan. No, it's just the solution of our. That is why we have this call for couples under Sir Angel to help you is with your relationship para mag-last forever. Okay, hindi yung nag-away lang isang business, hiwalayan ka agad. So parang walang strong foundation ng kanilang faith. Kaya nga may mga pre-cano seminar, pre-marriage counseling for you to be at ease with that kind of life that you want to live. Okay. So for the next slide, so punta tayo sa next slides. Take note. Bakit take note ang pinakaunang nilagay dito? Ibig sabihin, isabuhay at i-memorize to. Bakit nawala sa aking sandali? Bakit nawala sa aking cellphone? Ano bang problem? Okay. So, ito. What is exactly precana? Precana, if the term is completely unfamiliar to you, is the pre-wedding preparation that must be completed prior to getting married in the church. Kailangan mag-complete ito para maging fulfilled couple kayo with churches will refer to it as precana. However, some dioceses have adopted a more modern term, marriage preparation. So whatever is that, as long as that is a seminar intention for precana, pre-marriage seminar, that is precana. A small aside, Cana was the location of the wedding feast where Jesus turned water into wine. That's where the name Pre-Cana comes from. So, kaya kailangan nating maghanda. Kaya nga, Cana, before wedding at Cana, i-prepare mo na yung mga couple para magiging kaya-aya sa kanilang pag-aasawa. What is the history of Pre-Cana?
So ito na, Precana is a marriage preparation course. So, of course, bigyan kayo ng certificate na nakakuha kayo ng pre-marriage preparation course. Ang iba, meron pa silang mga workshop or consultation for couples planning to marry in a Catholic church. The name comes from John 2 when Jesus performed the miracle of changing water into wine at the wedding feast at Cana, Galilee. Okay, let us proceed to the next slide. What's the point? So ano ba ang point ng Precana Seminar? So hindi naman natin makumpara kasi bawat parokya, iba-ibang kanilang setting, iba-ibang mga speaker. As long as they have presented their lesson with regards for you as a wife and husband na maghanda para sa araw ng inyong kasal. So what's the point of doing Precana? Okay, so first, prepare yourself to serve your spouse. So kung ikaw ngayon ang babae, you have to serve your spouse. Kung ikaw ngayon si husband, you have to serve your wife. Prepare yourself to serve the family. Nako, mahirap ang buhay single kasi nasanay ka na single. But here, when you have your partner, pinakasalan na ninyo, kailangan na ninyong magsama palagi, magsama ka matulog, hindi na pwede kumain na nag-iisa lang because you are accepting to serve the family that you have chosen. So adjustment is very important at this time when you have your family. Kasi sabi nga nila, kaya father, after how many months ng kanilang kasal, diyan lalabas ang totoong pag-uugali ni wife, diyan lalabas ang totoong pag-uugali ni husband, kaya nagiging sometimes hindi na nila makayanan pa ang mga problema at hahantong sa pag-aawayan. Kaya I hope each of you have that attitude of patience, understanding, lahat-lahat na character ni Mary na kukunin ng bawat ina at ama. Kasi pag wala kayong patience, walang understanding, wala kayong pag-intindi sa inyong partner, hindi kayo magiging maligaya. Kasi you keep on complaining. Huwag sanang magko-complain. You have to accept the reality na siya na yun po ang pinakasalan mo and huwag mo siyang palaging babaguhin kasi yun po ang pag-uugali niya. Dapat lang adjustment at sharing. Okay. Prepare yourself to serve the community. Ibig sabihin, as a couple, you have to serve the community. Pag may mga anak na kayo, you have to go to the school. Pag magbayanihan, pag mag-pre, pag first communion, you have to go to the church. So, kailangan ninyong suportahan ng inyong mga anak. Baka sabihin, ako, napaka-busy ko. So, mauwi ng bata kapag hindi kayo pumupunta sa kanilang mga activities. So, that is to serve the community where you are working or where you belong. And of course, you have to let your children have time to talk to God through prayer. Baka insultuhin niyo ako, paano ba makausap ang Panginoon Father? Eh, nako, hindi yun. Ibig sabihin na, you have to go to your church and you have to pray. Kasi yun pang hinihingi ng ating simbahan na you have to pray. Time to think and reflect. Ibig sabihin, hindi na lang puro trabaho. Sometimes, mag-upo-upo naman with your partner, mag-usap, mahal, ano naman kayang ikakabuti ng ating pagsasama? Parang gano'n, kailangan openness. Kaya nga mahal, kailangan ganito, ganyan, kailangan mag-save kasi ang panahon ngayon ay napakahirap. So you have to think and you have to share and you have to reflect for the good of your community. Hindi naman yung ibang pamilya ang pinag-isipan ninyo. Kaya nga nagtatrabaho kayo, nagsisikap kasi mayroon kayong buhay na pamilya. Yung mga sabi nilang wala tayong pakialam sa ibang pamilya, pero we have responsibility to help our children also in their activity. Halimbawa, kasama sila sa larong pangbansa, kailangan ang support ni mama at ni papa, kasama sila sa mga ganito. Hindi na lang puro nasa bahay. Okay. It is our hope that this time of preparation for matrimony will be a joyful experience in your life and that through this time, you learn to discover the beauty and wonder of the sacrament of marriage. So remember here in this word, marriage is a sacrament. So when we say sacrament, it is a sacred thing. Kaya nagiging sacrament siya kasi sacred po siya. So when we say sacred, kailangan pangangalagaan, mahalin, at you have to nurture and take care of it. Kaya sabi nila, Father, ang daming
mag-asawang nagkahiwalay at na-broken ang kanilang pagsama because of their attitudes. Whatever is that is not our concern, but for you, you have to prepare yourself. Do not forget marriage is a sacrament that it is holy. Okay. For the next slide, Prekana, careful preparation before wedding. Okay, so pinapakita lang dyan ang church requirements at saka civil requirements. Yung pamangkin ko dati, pinili nila, Uncle, mag-civil muna kami kasi kailangan na, buntis na ako, kailangan sa trabaho ko, marriage contract. Pumunta sila sa civil, walang maraming requirements. Pero after all, napakasal sila sa simbahan. Sa civil, napakadali. If you have Sinomar, both of you, man and woman, you have to get the license. Of course, you have your birth certificate, the parents concerned, health center seminar, and marriage license. So, kakasal kayo ng judge, mayor, or whoever is that solemnizing officer. But sa simbahan, of course, tatanungin kayo, may na ba kayong baptismal certificate, confirmation certificate, precana seminar certificate, wedding bond certificate, the marriage license, and the canonical interview. So medyo maraming ipiprepare sa simbahan compare sa civil. But anyway, it is your choice. Walang problema kasi kayo ang mag-decide. Pinapakita lang ang length of preparation, ang pagpagod ninyo, mga panahon, at saka yung pag-fulfill ng requirement. But that is just the same. There is no problem with that. Okay, for the next slide. Okay, punta na tayo sa next slide. Question. Napakalaki ang question. What if my partner is not Catholic? Okay, so, maraming magtatanong, what if my partner is not Catholic? So, ang answer dyan, there's no problem with that. Walang problema. Did you still need to attend the canonical interview and pre-canon seminar? The answer is yes, did you? The Catholic Church does not forbid its members from marrying people who are non-Catholic. So remember, hindi na wala tayong policy na kasi hindi ka Catholic, hindi ka pwede mag-asawa ng non-Catholic. Pwede yun kasi nasa policy tayo. We are all Filipinos. But if you want to get married in a church, you have to follow the rules. For decades, it has been the practice of the church to marry Catholics with non-Catholics. Marami yan. Jehovah's Witness, makapag-asawa ng Catholic, Iglesia ni Cristo, makapag-asawa ng Baptist, or whatever, wala yung problema. However, for the holy matrimony to pass through, the Catholic Church, bakit palagi nag-stop ang computer? Okay. Okay. The Catholic Church in the religion is obliged to preserve his or her own faith and ensure that their children will be baptized and educated in the Catholic Church. Okay, so ang sasabihin kasi ng simbahan, dapat sa Katoliko lang kayo para ganito ganyan. They have a lot of reasons, but sa totoo lang kayo po makapag-decide. Wala tayong problema. Pag sabihin niyo, Father, sa Baptist Church kami. So ano bang masama doon? Wala. Father, sa Foursquare kami. So walang masama yun dyan as long as you have to follow the rules and policy na magiging kaaya-ayang ama at ina. Wala naman tayong sinasabi na ganito na at ganyan. Okay, so let us proceed to the next slide. Okay, puntahan natin ang next slide after this part. Okay, so punta na tayo sa next slide. Okay, so the wedding day. So this is just a picture pinapakita sa inyo na on your wedding day, of course, you are very presentable. So yan ang pinapakita, presentable si wife, meron siyang bouquet, presentable si husband. Alam ko itong isa na may medyo nasa likuran, garden wedding ito. Itong isa naman, yung white background, ah, hindi siya masyadong na-highlight kung saan ba to, sa bahay na ba to. Basta ang author nito, pinapakita lang niya na kailangan paghandaan ang araw ng kasal kasi sabi pa nga nila, once in a blue moon lang tayo kakasal so dapat kaya-aya, yung bang hindi pagod ang babae, hindi pagod si lalaki. And you must be alert to say yes on that
wedding day kasi isang beses lang kayo kakasal kaya kailangan sasagutin ninyo ang mga katanungan ng pari na kayaya. Yes, I do. Kasi yung iba parang hindi marinig. So yun po ang importante. Kasi handang-handa ka na maging asawa, handa-handa ka na maging ama or ina. So you have to say, yes, I do. Mas magagaling po sa puso. Siguro, i-suggest ko na sa araw ng kasal, kailangan mayroong lie detector doon kung talaga bang totoo yung sagot ng babae. Yes, I do. Opo, father. Oh. But anyway, okay. So let us proceed to another slide. Okay, for the next slide, ang pag-uusapan natin sa next slide is with regards the standard accessories of the bride. Okay, reminders for the bride, do not forget, kailangan talaga natin na yung, ano ba yung sinabi ni Father? Yung veil at saka yung cord. So, kailangan mayroong in-charge niya na sa araw ng inyong kalas. Hindi yan maiwan. Kasi pag maiwan yan, ako, may time magalit ang pare, pero kung ako naman, hindi ako magalit. Sabihin ko lang, okay, you have to produce bago tayo magkasal. So, bakit ba kasi hindi magiging kumpleto ang kasal kapag walang veil and cord, wala yung mga, mas mabuti pa maiwan ang bouquet, mas mabuti pa maiwan ang sapatos kaysa veil and cord at saka yung mga ibang pangangailangan, wedding ring and a ring. Okay, so check note, meron kayong mga wedding coordinator, be sure na dalang-dala yan sa araw ng kasal. Of course, in our office, naka-experience na kami na hindi nila dala lahat. So, yun, kung anong nangyari, hindi ako nagkasal at that time with ibang pare. So, kailangan talagang maging handa si wife at si husband. Kasi, nakakahiya naman, di ba? Maiwan yan. Halimbawa, sa Makati ang kasal, naiwan ninyo doon sa Bulacan. So, paano natin gawin? Hindi tayo instant makakuha ng mga accessories na yan. Okay, for the next slide. Sa ating next slide, punta tayo sa personhood, human person or tao sa Tagalog or sa Bisaya. Kahit ano pa man yung pinag-aralan natin na mga courses, dumadaan tayo sa human person. But here, parang bulit-bulit lang ang pagkagawa. Kailangan lang nating kukunin yung in line with the thinking of our Bible or the Catholic Church. Okay. Key elements of personhood include the development of a conscience. So lahat tayo mayroong conscience. So baka sabihin na nakinig yan, ay wala akong konsensya, Father. Hindi ka tao kapag sabihin mo yan. Kailangan nating mayroon tayong konsensya, maging babae man lalaki, sa banggit pa nga nila. LGBT Father, mayroon naman kasi tao yan sila. Then, alam natin kung ano ang right and wrong, tama at hindi. Ano naman ang basic example nito? Alam natin na kapag pedestrian, kapag bawal pang tumawid, bawal tumawid. So we know how to decide the right and wrong. And of course, the moral reasoning. We know how to reason out. So yun po ang tao. So hoping na kayo, si ama at si ina na nakikinig kayo, magiging ama at ina na kayo, kailangan ninyong ipairal sa pagkatao ninyo ito. Kasi may mga anak nagsabi, ano ba tong ama ko, Father? Parang walang puso. Ay naku, may puso yan, hindi lang niya napapansin. Kasi sabi nila, matigas talaga ang puso ng taong ito. Iwan natin, di ba natin nahawakan ang puso ng tao? Okay, so let us proceed. All of us can feel pain. So alam nating masasaktan tayo kaya mga babae ha, ingat sa mga pananalita ninyo kasi masasaktan si Mister. Ganon din si Mister. Ingat kayo mga Mister ha, masasaktan ang puso ni wife. May mga Mister kasing magsabi, ano bang ginagawa mo dito ka lang sa bahay? Naku, napakasama ang tanong niyan. Kapag nasa bahay si wife, napakarami niyang responsibility. Kung alam lang ninyo yan. Kaya careful sa pananalita. Masama naman na hindi makatulog si Mrs. or si husband dahil nasasaktan sa pananalita. Okay, so careful mga wife, careful mga husband, na maging kayayang inyong mga bibig upang hindi basihan sa pagtitimpi ng inyong partner. Okay, punta tayo sa husband. Husband as a father, he is strong, protector, and breadwinner. So, ang challenge nito, kung ama ka, kailangan mong strong ka. What do you mean by strong? Na you are the one to protect. Pag magnanakaw nang nakapasok sa gate, kailangan mong harapin. Huwag, lah,
may wife, puntahan mo na. Nako, ibinabala mo ngayon si wife na she is not strong. So dapat ikaw yung tatayo na malakas ako. So kailangan kong protektahan ang aking wife at mga anak. Baka may maglindol na una pang nawala si Papa doon sa taas, naiwan ang mga anak at asawa. So, di yan dapat. Dapat protector and siyempre breadwinner, kailangan mong magtrabaho ng talagang totoong pagtrabaho upang makapag-save para sa education ng inyong mga anak. Baka sabihin niyo, Father, wala man akong anak. Hindi kami nag-aanak. Naku, ibang usapan na yan. Basta purpose dito, you have to work, you have to save for your future. Kasi ang daming bibilhin bilang bagong kasal, una, mag-isip na makapagbuo ng sariling bahay, makapagbili ng lupa, makapagbili ng car. Kasi sabi pa nga, may nakita akong movie, sabi niya, kahit na kubo lang yung titirahan natin as long as that is our own. So need talaga na umalis kayo sa inyong mga in-laws upang makapagbuo at makapagsarili. Kasi sabi nila kapag nasa bahay lang kayo, paano ninyo maisip na ganito pala ang totoong buhay? So kaya kailangan palang kahit mag-offer si mother, paano na ako na lang nag-isa tapos naalis pa kayo. So there's no wrong with that, but if there's still another family, you have to magbuo kayo ng sarili ninyo. Next, whatever earnings to be entrusted to his wife for the welfare of the family. Talagang Filipino values ito na kapag may earnings si husband or si father, i-entrust niya sa wife o mahal ko, ito po ang kabuuan ng sahod ko. Okay, matutuwa din si wife. Pero si wife naman, careful naman na kailangang budgetin, hindi yung puro Shopee, puro pahatid ng mga kahit ano-ano. Okay namang bumili, pero kapag nasasayang lang ang pera sa hindi talaga need, ibang usapan na yan. So kaya siguro mayroon ding mga husband, ayaw kong entrust ang earnings ko to my wife kasi palagi lang yang nasa mall, nagwi-window shopping, kasama ng kanyang mga barkada kahit napakaraming lipstick, bibili naman ng bago, nangunguleksyon ng lipstick, mga ganyan, nangunguleksyon ng mga shoes, nangunguleksyon ng mga ano-ano. So, hindi naman yun mabuti dahil meron tayong pinaghahandaan na makapagpundar ng bahay, makapagpundar ng pamumuhay. So, kailangang magtulungan. Okay. As a father to the family, welfare is your main concern and agenda. And next, as a person, he must have feeling to feed and support his entire family. Kasi meron tayong naririnig na I hope na hindi lang yun sa movie. Ano bang klaseng ama ito? Para bang walang pakialam sa kanyang mga anak. So mayroon yang nangyayari pero hindi na natin yan susundin. Huwag na nating dagdagan pa ang problema ng ating society. Kasi napakarami ng problema ni President Marcos. Dagdagan pa natin. Okay. Then para sa babae, sino man ito? Si wife. So punta na tayo kay wife. Of course, si wife, siya yung mahina at siya yung nagbubuntis. So, careful, pag siya ang nagbubuntis, dapat intindihin natin na bago-bago yung mood ni wife. Kaya kailangan intindi husband kasi nagbubuntis yan. Then she is the housewife. Tagapamahala, of course. Pag tagapamahala ka, you should know how to budget. You should know how to think over, how to divide your time pag nasa bahay si wife. Then, educator to the children. Kaya sabi nila, si mother kailangan careful sa kanyang bibig kasi kung ano yung ang mga binibitiwan niya, maririnig yan ng mga bata. Kaya yun din ang isasabihin ng mga bata. Then, welfare of the family is the main focus or concern of the wife. So, kailangan niyang mag-focus sa welfare. Kaya hatid niya sa school, papadalhan ng pagkain para magiging healthy ang kanyang anak. She must be a good cook for the family. Nako, bakit ba ito sinabi? Kasi paano na kapag hindi marunong magluto si mother? Paano makakain ng masarap ang kanyang husband at mga anak? Pero there's no problem with that. Pag hindi mo alam paano magluto, di magtanong-tanong ka paano luto. Marami ng mga cookbook dyan upang maging makaya-aya din ang pagkain bago pumasok sa trabaho at school ang iyong husband at mga anak. So, kailangan magpaturo. Paano ba magluto ng ganito ganyan upang maging delicious ang kinakain ng inyong pamilya. Wala namang problema yung pa-order-order paminsan pero hindi sa lahat na panahon. Okay.
Next, to cooperate with his husband for the good of the family. So, kailangan mo cooperate si wife. Halimbawa, may planong negosyo si husband. Kailangan suportahan. O sige, husband, ito po siguro ang ganito, ganyan. Magsusuportahan para sa ikakabuti ng inyong pagsasama. Above all, she must have time to relax at home. So, kailangan din niyang mag-relax. Kasi sometimes, sabi nila, nako, hindi na nakakaligo si mother dahil sa kabisi. Hindi naman siguro ganun ang purpose natin. Kahit pag-aano ka busy, you have time to relax. Manood ng TV. Sabi pa nga nila, Father, mag-video okay after ng hapunan pag walang klase ang mga bata. So there's no wrong with that. Talagang kailangan yan. Then the husband must support and cooperate for the good of the family. So kailangan din mag-support si husband. Hindi na lang yung puro na lang parang hindi nakakita ng tao. Kapag may mga garden si wife, may mga gusto siyang gawin sa bahay, kailangan mag-support. Mahal, ano pa ba ang kulang nito? Ano pa ba ang kailangan mo? Hindi yung wala nang suporta na dahilan ng kanilang pag-aaway. So you have to support one another as husband and wife. Sabi, kaya nga tinatanong kayo sa parokya, ilang taon na kayo nagsama? Kaya ganito ganyan dahil yun po ay nakakatulong. Kasi sabihin ng pare sometimes, oh, 3 months pa lang kayo nagkasintahan tapos nakapag-decide na kayo mag-asawa. Do you know already the attitude of your chosen man, chosen woman para ikakasama mo? Father, hindi pa. Na yun lang. 3 months pa lang. Putin muna natin ng 1 year, 2 years, 3 years para, you know, the attitudes and pwedeng is ibalik. Ay, ayaw ko palang pag-ugali nito. Ibalik ko na ito sa kanila. Nako, sampa lang abutin mo dyan. So, kailangan mo mag-adjust. Okay, thank you. Let us continue for the next slide. For our next slide of personhood. Okay, so punta na tayo. Ito po ay tungkol sa kinukuha ito sa biblical reference. At the heart of biblical notion of personhood is the belief that human beings are the image of God. So ito ngayon ang ating katatakutan, di ba? Kasi bininyagan tayo, ikukumpil tayo bago ikasal, tapos tatanggap tayo ng marriage celebration. So ibig sabihin, nandiyan na ang Panginoon sa atin. So if we are the image of God, be sure na kaya-aya tayong tawagin ng mga Katoliko. Baka sabihin nila, ano ba tong kapitbahay natin para man lang di natin marinig yung, di natin makikita yung pagkatao nila. Okay. So let us continue kasi mayroong mga advertisement itong cellphone ko. Okay. As human, both man and woman has will and intellect. So mayroon tayong will and intellect. Pinag-aralan natin yan. Mayroon tayong pag-iisip kung ano ang karapat-dapat. Mayroon tayong consciousness. We know how to reason. Intuition and openness to better future. Ibig sabihin, kung ano yung napagplanuhan para sa kabubuti, magtulungan. Okay, choose your lifestyle. So you have to choose your lifestyle. Sabi pa nga nila, Father, bakit may mahirap? Bakit may medyo mahirap? Bakit may mahirap masyado? Yun na nga. Paano ba natin yung sagutin? So, kasi you have to choose your lifestyle. So kung magtrabaho kayong dalawa, of course, kukuha kayo ng yaya na mag-alaga ng mga anak ninyo. So, yun, daming gastusin. So, depende na yan sa inyong mga pag-desisyon. Yung pamangkin ko dati, sabi ng husband, huwag ka munang magtrabaho for the first 3 years sa ating after tayo kinasal kasi kailangan mo munang ayusin ang bahay natin na nabili, kailangan alagaan ng mga bata. Then after 4 years na nag-stay sa bahay ang pamangkin ko, nagtrabaho na siya kasi yun ang may profession siya. So ngayon, dalawa na sila nagtrabaho. Kinuha nila ang kanilang ina na mag-alaga sa mga bata. So si ina na ngayon, si lola na ang nag-aalaga ng mga bata. But there's no wrong with that if you have your agreement. Okay, so yun, dalawa silang nagtatrabaho at pinaghandaan ang edukasyon ng kanilang mga anak. At madagdagan pa yung kanilang mga anak. Sabi niya, madagdagan pa yan, uncle, kasi bata pa kami. Okay, so kailangan ganun talaga ang buhay natin paghandaan. Okay, so hindi na sila kumuha ng katulong kasi gastos. Binibigyan na lang nila ang kanilang ina ng para sa kanya. Okay.
Next, God is love. So if God is love, dapat tayo din mayroong love sa ating sarili. Man has the capacity to feel in love, to show love. So kailangan si husband is yun ang kanyang pagmamahal. Kasi ako, I was teaching before in STI Novaliches. Na-assign din ako sa guidance counseling office. Ang daming mga bata na pasaway mapunta sa guidance office. At kung tatanungin mo, bakit ba ganitong pag-uugali mo? Ako ang mag-interview. Alam mo, sir, parang hindi ako love ni Papa. Oh my God, bakit mo nasabi? Basta ganito ganyan, dami. Kaya napag-isip-isip ko na parin ako, bakit ba mayroong mga ama na hindi talaga nila pinapakita ang kanilang love to their children or to their wife, kaya ma-interpret ng anak na, sir, hindi man ako love ng aking ama. Mayroong ganun ba? Mayroong, so talagang nakakahiya pag ganun ang mangyari sa inyong mga anak. Okay, so nasira na naman ang cellphone ko. Okay, so ganun ha, take note mga ama or mga ina, maapektuhan ang inyong mga anak kapag hindi ninyo ipapakita ang inyong mga concern sa kanila. So ang concern natin dito kayong dalawa, kung paano ninyo bubuhay ng inyong mga sarili, paano niyo hubugin sa mabuting pangangaral, lalong-lalo na ang darating ninyong mga anak. Okay, so both husband and wife, sa mga nakikinig kayo, alam ko nakikinig kayo. Hindi ko kayo nakita. Yung iba siguro nagsulat, yung iba kumakain, okay lang yan as long as na may makukuha kayo. Then, both husband and wife, show love and respect, not hatred. Okay, so not jealousy. Kasi sometimes full of jealousy wife. O, yung makasama mo sa opisina, napakaganda. Yan lang naman hindi maganda na nasa opisina sila. O bakit ka nagpe-perfume na naman? O, bakit ba pakialaman ni wife pag nagpe-perfume sa husband? Kailangan nang mag-perfume. Mag-perfume nga kami para it's part of our lifestyle. Mag-lipstick nga si babae, di lalaki, wala naman kaming ibang ina-apply. Perfume lang. So bakit pakialaman pa? So dapat not jealousy. Hindi mo jealous. Not hatred. Ang pagkakainggit ng kapwa-tao ay masama at hindi makadiyos. So ngayon, kailangan ninyo itong isabuhay at kailangan ninyo itong itatanong. Halimbawa, mag-canonical interview kayo, sabihin natin sa Makati, ano ba ang role mo bilang ama? Ano ba ang role mo bilang ina? Of course, sagutin mo, role ko bilang ama, magiging model sa kabaitan, character, whatever. So alam ko na makapagsagot kayo kahit hindi na ninyo pa pag-isipan. Ano ba ang role mo bilang ina? Of course, first teacher. O, diba? Napakadaling isagot. Bilang ina ng pamilya, of course, ako ang ah, first teacher nila at ako nagtuturo ng kabutihan. O, yun po ang isasagot kasi yun po ang hinahanap. Okay, so next, let us proceed to the next slide. Authentic love. So, iwan ko ba anong Bisaya ng authentic love? Authentic love, totoo, makatotohanan, or talagang walang bahid. So that is authentic love. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang authentic. Sabi pa nga nila, walang kaplastikan, Father. Yung pagmamahal niya, walang kaplastikan, talagang totoo. Okay, okay, so bakit mawala itong may advertisement kasi itong ano ko, cellphone. Okay, so authentic love, pag-ibig ng Diyos ang sukatan ng ating pananampalataya. Okay, dahil ang pag-ibig ng Diyos na sa atin, susuklian natin ng pananampalataya. Inspirasyon sa ating pagsunod at ng ating pagkakadisipulo ng Diyos. So, pag bininyagan na tayo, we are baptized and we are confirmed, we are all disciples of Jesus Christ. So kapag we are the disciples of Jesus Christ, ibig sabihin we have responsibility to God. We are all disciples of Jesus Christ, the Savior. We need to show the love to the family you have started. So kailangan mahalin mo na yung sariling family. Paano ka makapag-apply ng pag-ibig sa iba? In fact, your own family, hindi mo sila mahal. Okay? Paano mo sila mahalin sa magitan ng pagtutulungan at pagsasamahan sa ikabubuti ninyo? Okay. Ito ang sinasabi na bawat lalaki, the man recognizes the tremendous beauty of the woman. So, recognize nila na napakaganda ng napili kong
magiging wife. But tinitingnan din niya not just her outer beauty, but more importantly, her inner beauty. So yun nga, yung mga barkada mo, pare, sino ba yung napangasawa mo? Anong kapamilya niya? Saan siya nanggaling? Oo nga, maganda. How about pag-uugali, pare? Sabihin naman niya, husband, of course, napakabait yan, ganito, ganyan. Masama pakinggan, maganda nga, pero maganda nga outer look, pero ang pag-ugali niya ay nako, so napakapangit pakinggan sa ating lahat. So dapat magsama yan. Maganda na, outer space, napakabait pa at napaka-full of respect ang babaeng ito. So the husband must respect her dignity. So kailangan irespeto ni husband ang dignity ni wife. Ganon din, in reciprocal, ganun din si wife. Irespeto din niya ang dignity ng kanyang husband. Kaya sometimes, malate si husband, kailangan understand natin kasi napaka-traffic. Kapag, anong oras na? It's 2 a.m. na. Ibang usapan eh. Kailangan mag-explain pero hindi idaan sa away. Also, the woman looks not just the outer looks of a man, but what is inside as husband and partner. So, ganun din si wife. Mag-usap-usap yung kaibigan. Alam mo, yung husband ko napakapugi. Napakabait din yan. Ang ang pangit pakinggan sabihin, yung husband ko napakapugi sana, pero iwan ko ba? Hindi maintindihan pag-ugali. O, di ba? Pangit pakinggan. So, dapat both si husband and wife, maliban sa pugi na siya, maliban sa maganda na siya, kailangan din niyang ipapakita ang kagandahang loob. Careful kayo sa mga in-laws kasi mapagmanman ang mga in-laws, lahat ng galaw. So, kailangan ninyong pag-ayusin ang inyong paggalaw at pag-ugali kasi nakikita yan ng inyong mga in-laws. So, kapag nakikita yan ng inyong mga in-laws, talagang number one yan silang magsasalita. Okay. So, let us proceed for the next slide. For the next slide, stages in marriage preparation. So, meron tayong tinatawag. After kayo makapag-decide na mag-asawa, of course, you have to go to the right agency for you to help with your marriage, coming marriage. Okay, so we have an immediate preparation. Ibig sabihin, merong mga pangangailangan talaga. Introduce the right of marriage. So, kung nasa simbahan na kayo or kung sino man yung magpapag-guide ng inyong kasal, BCIDP office or whatever, mayroon talagang mga let us say practices para hindi kayo malilito. Takes place months or weeks immediately preceding the wedding. May mga guidelines yan. Deeper knowledge to the mystery of Christ and the church, meaning of grace and the responsibility of Christian marriage. We have also learned about pedagogical, doctrinal, medical, and legal aspects of marriage. So, hindi ko na yan isa-isahin. Perhaps Sir Angel could talk with regards to that in his talks with you. Okay, so let us proceed to the next slide. Okay, for the next slide, pinapakita lang dyan ang motif ng author. Nandyan yung mag-asawa, ang daming anak nila nung 4. So, nandyan si mother, si father, nagdadasal. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, that is from Proverbs 22:6 na ibig sabihin, si mama at si papa, si wife or husband, ang magiging leader ng kanilang mga anak. Napaka-basic, turuan sila mag-memorize ng Our Father, Hail Mary, yung mga pagdarasal ng simbahan ninyo. Kasi paano lumalaki na si baby, hindi niya alam paano mag-sign of the cross. Hindi niya alam ang mga basic prayer bago kumain, bago matulog. Angel of God, pray for me, and protect us. Mga ganyang sitwasyon para meron tayong masasandalan. Diba, sabi natin, pag mag-commute, yung iba nga mag-sign of the cross, Panginoon, basbasan mo kami sa aming mga lakad ng kami po ay magiging safety. So, ituturo ninyo yan sa inyong mga anak kasi ang inyong mga anak po ay nangangailangan ng subaybay ninyo na magiging kaya-aya sila sa ating society. Okay, for the next slide.
Communication in marriage. Okay, ngayon, si wife at si husband, communication is very important as you go along as husband and wife. Intimacy, you are asked closeness to one another as husband and wife. Kaya nga tanong nila, Father, mayroon kasing mag-asawa hindi sila close. What? Ganon? Bakit sila close? Iwan, palagi silang binagbabangayan, palagi nagpapataasan ng kanilang sabi mga ihi, hindi sila magkakaintindihan. So I hope sa inyo, hindi yan mangyari. Kapag mangyari iyon, you have to seek the counselor's advice. Seek the advice of Sir Angel para matulungan kayo sa inyong mga problema. Bakit gano'n na ang nangyari sa inyong family? Commitment, being loyal and committed. Yung itong commitment sometimes kapag ito ang sabi nila mabiyak, nako, mawawalan ang trust sa isa't isa. So if you have commitment, kailangan ninyong panagutan. Kaya sometimes hindi ako basta-basta tumatanggap ng mga meeting, baka sakaling may mga madaliang schedule. Kaya sometimes sabihin natin hindi pwede kasi meron na akong commitment. Kasi pag ang trust mawala sa inyo, hindi na maniniwala pa ang tao. So ganun si wife, ano ba tong husband ko? Ganun din si husband, ano ba tong asawa ko? Ano ba tong wife ko? Bakit ganito siya? O, puro na lang sisihan. So dapat commitment to yourself and to your partner. Kailangan ninyo, halimbawa, nagtatrabaho ako dati, nagturo. Sabi ng aming dean, before 7 dapat andito na kayo. So you have to be committed before 7. Dapat nakapag-time in na. Kasi that is your commitment. Okay. Dapat tapusin ang trabaho bago umalis. Okay. Dapat i-clean ang kanyang mga table sa trabaho kasi that is our commitment to our job. So, yung commitment na word ay napakahalaga. You have to digest it in yourself. Ano ba itong intimacy? Ano ba itong commitment? Okay. Next is daily communication and understanding. Forgiveness of shortcomings. Say, I'm sorry. Kasi every day of your life, meron kayong shortcomings na magawa. So, you have to forgive. Ano pa yung salida dati ni Sharon? Forgive and forget. Or forget. Okay, yun nga. Kailangan magpatawad at kailangan kalimutan. Say, I'm sorry. Mahal, I'm sorry na. Nagawa ko yun. Sorry na talaga. Mga ganyang bagay. Communicate to your children at the table to promote the spirit of openness. Yun na nga nagsabi, ang dami ng mga pamilya ngayon, hindi sila sabay-sabay kumain. Kasi, napaka-busy. Sige, kumain na lang kayo dyan. Mamaya na ako. Ganon? Bakit ganon? Paano ninyo ma-consult ng inyong mga anak? Okay. Communicate to your children at the table to promote the spirit of openness. So, kapag hindi ninyo yan sila i-confront, kumusta na anak ang pag-aaral mo? Kumusta na ang grades mo? Ano man ang mga dapat i-fulfill? Ganito, ganyan. Kasi kapag hindi ninyo yan tanong, hindi yan magtatanong. May mga bata na very limited na magsalita. Yun pala na failure na sa kanyang subject, hindi nakapagsabi kasi hindi naman tinanong ni ama at ni ina. Yun na ang problema. Na guidance, sabi ng ama, iwan ko ba itong anak ko, napaka-silent, anito ganyan. So, kailangan kayo na mag-asawa ang unang makaalam sa pag-ugali ng inyong anak. Alam mo, Father, itong anak ko, ganito, ganyan, ganyan. So, kailangan intindihin. Ganun ang ama at ina. Marriage in a unique way of life involves spiritual. So, take note, ang inyong pag-asawa pala, kailangan ng doon ng spiritual. Ibig sabihin, yung sinabi ko na, you have to pray. You have to go to your church. Emotional, yung pagdadamayan. Yung asawa, iyak nang iyak, mahal, ganito na kasi ang nangyari sa akin, sa aming mga ganito. So you have to help one another in terms of emotion. Kailangan nang suportahan. Din physical aspect, ibig sabihin, kailangan din mag-exercise. Nandiyan lang kayo palagi sa aircon, masama yan. Kailangan din physical exercise at kailangan maglinis, magwalis para naman papawisan ang bawat isa. Environmental, ibig sabihin you have to take care of our environment, segregation of garbage, turuan ang mga anak paano iligpit kasi napaka-problema ng ating mundo. Kaya you have to abide the policies in our society. Then public involvement, of course, turuan paano magboto, turuan paano sumama sa mga barangay
mga barangay na usapin, ibig sabihin mga assembly, para naman maging people of good good character na makipaghalubilo sa mga tao. Hindi yung sabihin ng inay, ano yung anak ko, wala yan, nasa bahay yan palagi, hindi yan nakikipag-usap. Meron ganun, parang masama. Kailangan yung sociable tayo bawat isa. So therefore, you have to teach your children na magiging sociable. Baka pagalitan, dyan ka na naman sa mga barkada mo, naga na namang makapag-asawa, parang mali. Turuan na ang tao talagang umibig sa tamang panahon kapag tapos na mag-aral. Mga ganyang sitwasyon. Okay, for the next slide, the best explanation of marriage. Okay. Nawala na naman ang slide sa cellphone ko. So, best explanation of marriage. Lagyan talaga ng best. So, ibig sabihin, ang words nito ay napakalagaan. You have to know this one. Pwede ninyo itong ihang sa inyong bahay. This is why a man leaves his father and mother and becomes attached to his wife and they become one flesh. Ibig sabihin, merong reference dyan, Genesis 2:24, na kailangan talagang umalis ni lalaki at babae at magsama at magiging isa na sila at magbuo ng bagong pamilya. So, biblical talaga ang pag-aasawa. Of course, pag mangyari ito, nandiyan sa center, magiging full of maturity na si man and woman. So therefore, sige, mag-asawa na tayo kasi we are all mature. Nandiyan sa kabila, model of a complete family. So si father and mother leaves his father and mother also. Alam ko na si lalaki ngayon, galing din siya ng ama at ina. Si babae galing din ng ama at ina. So nagsasama sila to become one flesh. So makita natin, nandiyan ang transition. So yung sinabi ko kanina na you have to adjust the attitude of your chosen husband or wife. So nandiyan ang transition. Of course, nandiyan ang new family. Of course, we have our responsibility to help your family. So si husband sometimes magbigay ng pera sa parents, lalo pa naghirap. Pero you have to build your new family. Of course, kailangan ding pag-isipan ng inyong bagong family. Of course, you have your complement. Then deep intimacy between two people kasi nagiging one flesh na kayo, meron na kayong deep intimacy sa bawat isa. And I hope that is forever and ever. Hindi lang yung, ay, naputol man, wala ang pagmamahal ni husband. Nakakita ng iba. Bakit ganon? Deep intimacy between two people. So, hindi na niya ito na-apply. A process of learning, friendship, and trust. So, ibig sabihin, you have to learn. Kasi everyday is a challenge. So, dapat friendly sa bawat isa si wife at si husband. Hindi yung walang trust. Para bang full of suspicious style na lang itong si wife or si husband. Hindi siya kampante kapag may lakad si wife kasi nagsisilos. Parang hindi maganda. Kailangan natin ang trust. Kasi kapag wala kang trust, diyan nagsimula ang problema ng inyong pagsasama. Okay? So, wife, trust your husband. Husband, trust your wife. Kasi pinili mo yan eh. Pinakasalan mo yan eh. Nagpirmahan kayo ng marriage certificate or marriage contract na kayo na talaga. Okay. Then, for the next slide, punta tayo sa ating next slide. Okay, for our next slide, wedding ring. So, pinapakita dyan, ang wedding ring ay napakahalaga. That is a commitment, part of your commitment to your wife, to your husband. So, kapag mayroon ng ring ang lalaki, pag tingnan niya sa kanyang kamay, ibig sabihin, mayroon na akong responsibility. Mayroon na akong nag-iisang nagmamayari ng puso ko. Kaya hina-highlight, wedding ring is very important. Hindi naman sinasabi ang halaga as long as na you have your symbol of love. Kaya sabi pa nila, Father, paano kapag mawala ang wedding ring namin? Sabi ko, bakit di naman iniingatan? So kapag nawala talaga na hindi sinasadya, you have to buy your own. Ipabless ninyo kay Father. Kasi ang daming nawawala. So kapag hindi naman kailangang example, nag-basketball si husband, so iwan mo na sa bahay. Kasi bakit mag-ring ka doon sa basketball na hindi naman kailangan. So kapag may mga lakal gathering na kailangang ipakita ang ring,
That's the time. Kapag maglalaba, kailangan kukunin. Kapag maliligo, lagay mo na sa tamang lagayan. But it shows the important role in your part as husband and wife. Okay. For the next slide, showing their symbol of love and unity. O, tingnan natin yung mga kamay nila. Yun po ang tinatawag na ring finger. Yung next sa malaking, hindi ko kasi alam. Yung tawag nilang malaking kamay sa gitna, malaking daliri sa gitna. Next yan is the wedding ring finger. So, ibig sabihin, it shows that someone is owning in your life. Kaya pag magsakay ako ng mga sasakyan, tinitingnan ko, wala mang ring ang taong ito, babae, ibig sabihin, single pa siya. Wow. O baka hindi lang niya isinusuot. So, dapat isusuot din kasi suspicious ng ibang mga bae, walang ring itong lalaki na to, single ito. Hindi naman. Ako nga pare, sometimes malimutan kong isuot yung ring ko na nagpapatunay na pare ako, but it doesn't follow na hindi ko nirespeto. So, ganun din si wife. May nag-aaway, sabi niya, Father, galit ako sa husband ko. Bakit? Hindi na niya pinapansin yung ring niya. Nandun na lang palagi sa cabinet namin. Hindi na, sabi ko, bakit di mo remind? Bakit ayaw na niyang isuot? Baka may mga reason behind bakit ayaw mo na niyang mag-ring. So, wala namang masama kapag i-confront. Mahal, bakit hindi mo na sinusuot ang ring natin? They're a symbol of our love. Parang ganun. Do not limit yourself sa puro duda. Kailangan mong tanungin at i-confront ng walang problema na darating. Okay. For the next slide, by the way, maingay dito sa location ko kasi nasa farmhouse ako, maraming manok sa labas. Dito kasi ako makakuha ng malakas na signal. Okay. For the next slide, questions to both of you. Ito na naman ang questions. If you are not Catholic, at least believer of God. So, mayroon naman talagang non-Catholic, but they are believer of God and also believer of the church teaching. So, wala naman sigurong tao ngayon na walang paniniwala. Maraming paniniwala simbahan ngayon. Merong Born Again, Methodist, Foursquare, IFI, ang daming mga Catholic. Kaya, there's no question with that as long as you have your God. Even the Muslim, they have Allah, but still Allah is their God, and that is also the name sa atin din, Panginoon or Diyos. I was assigned in Muslim area, mission area in Maguindanao for 2 years bilang pari. Allah ang kanila. So sa atin is God the Father, so sa kanila si Allah as long as mayroon tayong pinapaniwalaan. But in our teaching, we have also to abide. The Apostles' Creed, napakahalagang prayer. Kaya pag magpapaaral kayo sa Catholic school, may mga assignment ang madre. Okay, magtanong at isulat ang Apostles' Creed. Tanungin si Papa, ay hindi ko yan alam. Ay nakakahiya naman, si Papa hindi niya alam mga Apostles' Creed. Mabuti ngayon, meron ng cellphone, it is easy for us to punta sa Google or sa net. Pero dapat alam mo din. The Ten Commandments. So, yun bang, paano nga ang first commandment? Ano nga yun? Parang puro tanong, pati si wife hindi alam. So, dapat alam natin yan. Yung iba pang ang bahay, nahang nila sa kanilang bahay yung Ten Commandments. Naka-highlight dyan ang number 6. You shall not commit adultery. Ngayon, si wife at si husband, pag mayroon kayong mapusuan na iba at may pinakasalan na kayo, in our faith, it is a big sin. Nagkakasala kayo dahil kayo po ay kasal na sa isang tao. Mayroon na kayong promise. Tapos, sabi na, Father, mayroon talagang nagtatago, hindi nagpapakita. Problema na nila yon, it's not our business anymore. Basta importante, we follow the teaching of God. Huwag na nating pakialaman yung pagkakasala ng iba. Ang intindihin natin yung sa atin. Okay, in our church teaching, we have the Holy Bible. Holy Bible must be in our home. Kaya, palagi ako nakapagkasal kapag may misa, Holy Mass, mayroon talagang Bible. Ibibigay yan sa mayroong dalang couple ang Bible, din hawak yung wife. The part of celebration. Kapag wala naman, there's no problem. But the challenge of our Catholic Church, as husband and wife, you must have your Bible. Kaya nga sabi ng iba, buti pa si cellphone, hindi nakalimutan ni Father na buklatin, hindi nakalimutan na dadalhin. But,
sometimes yung Bible hindi na natin binubuklat pa. So yun po ang challenge ng ating panahon ngayon. Tradisyon, ano man tong tradisyon na sometimes mag-aaway si husband and wife kasi may mga tradisyon ni wife na hindi din matanggap ni husband. May mga tradisyon si husband na hindi matanggap ni wife. Kailangan mag-intindihan na mayroon tayong mga tradisyon kasi iba-iba ang probinsya natin. Halimbawa, yung tradisyon ng pagpupunta ng sementeryo tuwing November 1 and 2. Hindi natin yan pwede alisin sa ating paniniwala. So, pag hindi natin na maintindihan, siyempre mag-aaway kayo. Hindi naman, wala namang masama doon. Halimbawa, pag mag-birthday, kailangan talagang may katayin, mamanok, pato, baboy. Kasi that is tradisyon. Yung iba mag-away, bakit gagastos pa tayo ng birthday? Birthday lang yan. Wala namang masama doon as long as hindi kayo nangungutang, hindi kayo nakapagbigay ng problema. It's a one way of thanking God na mayroong kainan. Yan po ay pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Kaya you have to understand one another. Baka magtimpi si wife nung ako sa amin pa, palaging may cake kasi pag birthday, bakit ganun ganyan? Eh, siguro sa kahirapan, but you have to respect. Kasi yun po ang tradisyon natin. And of course, our church magisterium. Ano yung inuutos ng ating mga pope? Inuutos ng, di ba si Pope John Paul II, may mga teaching doon. Anong nakaupo na si Pope Benedict, mayroong na bago. Ayun, umupo na naman si Pope Francis, mayroon na namang pagbabago. So we will not question that one. Kasi sila ang nakaalam. Dapat sunod na lang tayo. Wala namang masama doon. Puro na lang tayo complain, it's not good. Okay. The Genesis story, the creation of the world. Alam natin sometimes na, pare, totoo ba talaga na mayroong Adan at Eve? Sabi ko, bakit yun magiging istorya kapag hindi totoo? Totoo yung nangyari. Kasi yun po ay kagustuhan ng Diyos. Sila po ang unang ama at ina. So kung magiging pilosopo tayo, so ibig sabihin, Father, magkakapatid tayo kasi isa lang ang ama at ina natin. Sagot ko naman yan, bakit natin busisihin yan? Ang importante na mayroon tayong paniniwala. Okay, so, totoo naman, isa lang ang mga parents natin. Pero napakarami nating mga bansa galing sa iba't ibang bansa. Okay, so there's no question in that. Then the Holy Bible as a Word of God. So talagang niwala tayo ng Word of God yan. Therefore, lahat ng mga nakasaad doon ay para sa ikakabuti ng ating buhay. Hindi yun nilagay, sinulat, pinili ng makasama sa atin. Yun po ay guide ng ating buhay. Bible ay napakarami. Pinili lang nila yung applicable para at na-compile. Okay, so di na natin yan pag sisihan pa, pag debatihan kasi nandiyan na. Yan na ang katotohanan. Tanggapin na lang natin. Okay, let us proceed to the next slide. Time now is 11:15. Alam ko, kailangan natin matapos at 12. Okay, so the Apostle Paul teaching God's law. So napakaraming teaching ni Paul Apostle sa mga letter of Paul to the Galatians, letter of Paul to the Thessalonians, letter of Paul to the Hebrew dati. So hindi ko na yun isa-isahin pa pagbasa basta as long as maraming mga teaching si Apostle Paul for our life. So kung gusto niyo pang isa-isahin, you have to consult the Bible na letter of Paul to this, Galatians, Ephesians, Philippians. Huwag sana tayong magkamali. Letter of Paul to the Philippines. Baka magkamali. So, iba yung Philippians, Galatians, Ephesians. So that's it. God's teaching according to the writing of Paul. Okay, so let us proceed. Importance of family origin. Okay. Mga parents ni wife, mga parents ni husband, magtatanong saan ba nanggaling yung napangasawa mo. Okay, the first social group a person belong to, which is often a person's biological family or an adoptive family. Kasi yung mga parents natin, mayroon talaga yan silang konklusyon. Pag sabihin, Bohol pala nang galing ang napili mo, ganito yan. Antique, ganito yan. Iloilo, ganito yan. Para bang mayroon na silang alam kung saan Davao, ganito yan. Cebu, ganito yan. So that is, wala namang masama. At saka, pareho naman lang tayo Filipino, but the problem, kung i-interpret natin na ganito talagang pag-ugali nila. So there's no issue with that. Where you came from. So yun po ang concern ng mga
magulang, saan ba nanggaling yung nagiging kasintahan mo? Ano ba yun sila? Ganito, puro na lang tanong. Sometimes ma-offend na tayo kasi ang dami ng mga tanong-tanong. But that is their right. Its parents are very concerned of your chosen man and woman if saan kayo nanggagaling, anong bloodline, or etc. Kasi sabi, baka nga father, ano yun, baka mangkukulam yung napili ng anak ko, ganito kaya kailangan naming malaman. May ganun ba? So, but you have to respect. Kasi kailangan lang nating i-respeto kasi sila po ang ating mga magulang. At saka, wag naman nating kalabanin ang ating mga in-laws. Marami tayong alam na yung in-laws sometimes mahilig yan magbubusisi hanggang sa mag-aaway na si mag-asawa dahil nang hihimasok si in-laws. Kaya pag magkasal ako, sometimes magpaparinig ako, kayong ikinasal ngayon, you have to stand with your own. Consult your parents, but sometimes careful kasi si in-laws, magbibigayan ng mga pagdududa, sila yung ano yun, uh, magmamarites, sila yung magsusulsol, sometimes nahantong sa pag-aaway ang mag-asawa. But you need to respect your in-laws. Kung ano man yung mga sabihin nila, pakinggan lang at pag-iisipan bago simula ng pag-aaway. So, a challenge here, respect your in-laws. Kasi in-laws talaga yan. Hindi na natin yan sila mabago. Okay, so that is very important. Okay, for the next slide, please. Puntahan natin ang next slide natin. Families in our society. Napakita lang dito na ito talaga ang pamilya ng ating society ngayon. O mayroon pa sigurong ibang tawag. Basta ito po ang nakita ng mga taga-research natin. The model family in our society, of course, yung mga complete family. Yung mayroong father, mayroong mother, mayroong mga anak. At saka may nagsabi, bakit father kung single parent, hindi ba sila model? They're still model as long as na they are doing their part. Ang ibig lang sabihin, complete talaga ang pamilya kapag mayroong ama at ina. Di ba kapag tatanggap ng mga awards si baby sa school, magtatanong, saan ang ama mo? Ay, father busy daw. Saan ang ina mo? Ganito, ganyan. Parang hindi masaya ang celebration kapag hindi dumating si ama at si ina. So, kailangan talagang complete ang pamilya kapag mayroong mga special occasion. Then single parent, yun ang sinabi ko na mayroon talaga ang pamilya na nag-iisa lang kasi yung iba namatay, ang partners, so nagiging single father ulit. Si mother mayroong anak pero hindi naman pinakasama. Ganyang sitwasyon. That is the reality of our society. Na mayroong, kung nga, mayroon akong pamangkin na hindi sila nagkatuluyan ng kanyang napiling lalaki. So, naging single mother siya. So, ano bang mali doon? As long as na you live happily. Then, meron tayong mga extended families. Ibig sabihin, merong mga pamilya na meron silang mga adopted anak ng kanilang mga kaibigan na nakakilala sa kanya. Wala nang masama doon. Living there, we're just a kind of uh, sharing of gratitude. Kaya sabihin ng halimbawa, doon muna ito sa amin titira, doon na siya uwi kapag nag-aaral para ganito ganyan. So walang masama doon. Then mayroon ding mga childless family. So sila yung kumukuha ng mga pamangkin, mga pinsan para makatulong naman sa kanilang pamumuhay. That is very acceptable in our society. Kukuha ng mga kapamilya. At of course, you have to educate also. Kasi kung ano yung maririnig nila, mas madalas nila yung makukopya at yun din ang pag-uugali nila. Meron tayo ding mga step families. Ibig sabihin, yung mga nag-a-adapt ng pamilya. Pag-a-adapt ng mga anak. Then grandparents, family. Merong mga lula at lulo na sila yung nagpapalaki ng kanilang mga apo at sila yung nagpapaaral. So yun po ang mga pamilya ng ating bansa. Marami pang pamilya na talagang hindi na nila na-record. But pinapakita lang sa inyo na complete family must have mother and father, lalo-lalo na sa mga occasion. Sabi pa ng pamangkin ko, Father, alam mo nung simbahan natin napaka-demanding. Bakit? First communion ng anak, kailangan kumpleto si ama at si ina. Wala namang masama noon. Hindi naman everyday yung first communion. Once a year man lang yan. So bakit ipagkait pa ninyo yung presensya
para maipakita sa bata na you are very supporting mother and father. Ako nga, nung nag-graduate ako ng high school, hindi pumunta ang ama ko. Busy sa kanyang trabaho. But anyway, okay, so let us another slide. So punta tayo sa next slide natin. Smart parenting. Pinapakita lang sa slide na ito. Anyway, di-discuss ko ito sa meeting namin. Ang challenge nito na walang school for a good mother. Pinapakita lang dito na a journey to motherhood, you have to study and do your part. Kasi wala namang school talaga na paano magtitimpla ng gatas, paano gagawa ng, ano ba yun, duyan sa Bisaya na paano magawa ng cream. Kailangan lang talaga nimo ng paano papalitan ng diaper si baby. Kailangan lang yung matutunan ng ina. Gigising ka ng 2 a.m., 1 a.m. para palitan, painumin ng gatas si baby at 3 a.m. siguro o mga 4. So yun po, bilang ina, you have to sacrifice. Kasi pag hindi ka mag-sacrifice, paano mo maalagaan ng iyong anak? Tulog ka lang ng tulog, nako. Basang-basa na ang katawan ni baby sa wiwi niya. So kailangan mong pangalagaan. So yun ang pinapakita na smart parenting, convention, pag may mga convention, that is good to attend. Journey to motherhood. It's a challenge. At hindi lang sa ina. Halimbawa, may lakad si ina, si ama ang maiwan. Tapos mag-away, sinabi ko na ayaw kong maiwan ni Bibi kasi ayaw kong magpalit ng diaper. Mayroong mga ama na ganyan na ayaw nilang palitan ng diaper ni Bibi kasi daw, parang, ano pa yun? Basta marami silang dahilan. Pero bilang ama, you have to know paano paliguan si baby. Baka, Diyos ko, baka malagyan ng tubig yung tainga. So, dapat marunong ka para kaya-aya kang ama din tawagin. Okay, so, ang daming challenge, di ba? Nakakapagod. Buti lang hindi ako ama. Okay, so let us proceed to the next slide. Punta na tayo sa next slide. Ang sinabi ni Pope, so of course, Pope natin ito ngayon. Pope is very concerned for marriage preparation. Di ba kasi Pope kapag nakikita natin, gustong-gusto niyang humahawak ng bata, pinakarga niya yung mga bata kasi para sa kanya, ang mga bata ay ang ating future leader. So yun po ang challenge. Sabi niya, family is the smallest unit of the society. So alam natin ito sa ating social studies. Family is the smallest unit of the society. Ang challenge nito ni Pope, kailangan sa pamilya pa lang hubugin na ninyo ang inyong mga anak with all the lessons in lines with spiritual lesson and of course, lalong-lalo na sa character. Then, the father is a leader of the family. The wife is to support for the welfare of the family. So, kailangan magsuportahan para sa ikabubuti ninyong dalawa sa inyong pagsasama at sa inyong magiging mga anak. Then, next, are you both church goers? Okay, so ito na ngayon ang tanong. Church goers ka ba? Kung hindi, kailangan mong pumunta with your children. Lead your children. Kaya nga may nagsabi sa akin, Father, bakit ayaw kong magsimba? Para bang hindi ako atheist? Ako, sabi ko, baka nandyan ang satanas sa'yo. Bakit ayaw mo pumasok ng simbahan? Parang, ano daw siya? Para bang, basta. Sabi niya, iwan ko ba, Father? Ayaw ko talagang pumasok sa church. Sabi ko, something is wrong with you. Okay. Bakit takot ka sa simbahan? Hindi ka naman doon bubuhusan ng tubig. Okay. Are you eating together at home? Kapag hindi na kayo kumakain sabay-sabay, kailangan ninyo ding magsama bilang family. Is forgiveness being practiced at home? Yung bang tinatawag na nagkasala si kuya sa kapatid, kailangan turaro, humingi ka ng sorry kasi ikaw nagkasala. Humingi ka ng sorry kay kuya, ikaw ang nakagawa ng pagkukulang. Parang kuya, I'm sorry na. Oh, ganyan. Kasi merong lumipas ang araw, hindi na-solve yung nagawang mga grudges in the morning. So, kailangan panatiliin ang forgiveness, hindi ng tawad. Okay. Then the family must pray together, attend Holy Mass, or ano yung mga prayer ninyo, yung iba sabi nila, Father, sa born again ako. Ano bang masama doon sa born again? As long as na you have your God. Ang masama yung sabihin, Father, wala na akong religion. Ayaw ko na, wow, nakakatakot na ang taong yan. Sabihin niya, wala na akong religion. Baka after all, sabihin niya, I am the Son of God.
Ako ng anak ng Diyos. So, dapat wala tayo yan. Then, sa mga rosary, tusan natin ng mga bata, uy, mag-rosary naman kayo kahit paminsan lang, once a week. And devotion and etc. Yung pupunta ng fiesta, that is part of devotion. Punta tayo sa Quiapo kahit nagsisiksikan. Punta tayo sa Baclaran kasi that is our panata. Okay, so let us proceed to the next slide. Okay, okay. Parang dumaan na tayo nito. Punta na tayo sa next. Okay. Essential elements of Catholic marriage. So, kailangan ito ninyong isa ulo or screenshot. Kasi sometimes natanong ito. Halimbawa, tanongin kayo ni Sir Angel. Ano ba ang marriage? Okay. Marriage is a covenant. Covenant. Ano ba ang covenant? Isang, ano pang Tagalog ng covenant? Pati ako hindi ko na alam. Ang covenant ay isang kasunduan. Kung magkasal na kayo, may kasunduan na sa isa't isa at dapat wag nang buwagin. Okay, this is very important tong 5 words na ito, itong 5 na naka-highlight. Permanence in marriage. Ibig sabihin, naniwala ka na wala tayong divorce for the moment, pero mayroong annulment. So, alam yan ni Sir Angel with regards to that. Hindi ako makapag-go deeper with that. Basta sa atin, sa simbahan, permanence in marriage is yun ang ating inisip. Baka sabihin natin, naku, mag-asawa ko pero after 10 years, hiwalayan ko. Naku, iba yan. Magkakasala ka yan. Then, marriage as partnership. Ibig sabihin, may asawa ka na, so therefore, you have to consult. Halimbawa, nasira ang ref. Mahal, ano ba ang bilhin natin na ref? Kasi nasira ng ref. So you have to consult kasi you are partner. Umalis ka, pag uwi mo, may dala ka ng hindi mo sinabihan siya sa ako mag-away ko. Bibili ka lang pala, hindi mo ako sinabihan. Dapat opinionated ang mga desisyon na inyong gagawin bilang mag-asawa. Take note, as partnership, opinionated ang inyong desisyon na gagawin. Mag-away kayo, anong kulay ng kutsi bilhin natin? Yung isa puti, yung isa maroon. Ako. So, kailangan pag-usapan partnership. Then marriage as sacrament. Ibig sabihin yung sinabi ko kanina, holy. Sacrament means sacred. Dapat nating in-nurture at pangalagaan. Then last, marriage continuous creations. Ibig sabihin, manganganak at manganganak kayo, but you have to apply family planning. Kasi paano na 3 anak ninyo nag-abot sa college? Halimbawa, yung isa first year college, yung isa third year college, yung isa kanya, nako, mamamatay kayo sa gastusin. Kaya kailangan din mag-planning. Alam ko napakagaling ni Sir Angel na mag-discuss with that matter. Family planning kasi iba ang tinuturo ng simbahan. Okay, so let us proceed to the next. Take note with these 5 words. And this unconditional love of husband and wife. Mayroong unconditional love. Eternal love and commitment. Ito nang wedding ring symbolizes eternal love. So pag tanungin kayo, ano man ang sample na, ano man ang simbolo ng wedding ring? Oh, that's eternal love and commitment within a relationship. The emblem of love is exchanged between 2 people on their wedding day and worn to see the world they are married. During the wedding service, the couple will say their vows to each other while exchanging rings. Okay, so mayroong time doon sa araw ng inyong kasal na sabihin ng commentator, ngayon papakinggan natin ang marriage vow ng mag-asawa. Sasabihin doon sila lalaki, nung nakita kita, ganito, ganyan na, ganun din si wife, nung ikaw na ang kasintahan ko, nasabi ko na ikaw. So whatever is that, yun ang mga marriage vow, part of your wedding day. By the way, tuturuan mo kayo ng inyong mga wedding coordinator. Okay, so let us proceed to the next slide. Okay, so sa next slide, ang pinapakita dito, alam ko ang focus nito ay tungkol sa color. Okay, so ang chosen motif ninyo can give meaning to you. So walang magko-question kung ano ang motif ninyo kasi that is your color. Ang pinapakita dito na kapag mapili ninyo ang ganito, that is a liturgical colors of your chosen symbol during your wedding days. Pinapakita dyan sa baba, ang green symbolizes hope. O yun pala ang meaning ng green. Kaya green palagi yung iba kasi gusto nila ng hope. Kapag
ano ba to? Parang orange. Symbol, gold, white gold. Bakit white gold na sa ibaba? Parang orange na. White gold symbolizes glory, innocence, and purity. So, that is na symbolize ang white gold. Kapag red naman, very uh, parang burning fire of Jesus Christ in our life, then martyrdom at saka hope. Okay. Hope by love. Sorry. Mali sa Then, kapag violet, rejoicing. Okay, so whatever is the chosen colors, colors play an important part of the worship in the church according to the church years, church year colors we hear during and about what we do during worship. Okay, so nasa inyo na yan. Walang question ang mga pari or kahit sino man as long as you have to choose your own color during your reading the as your worship. Okay, for the next slide, marriage as a sacrament. So ito na yung sinabi ko kanina, marriage as a sacrament. So, ibig sabihin, holy sacraments should not be violated. Must be nurtured and protected. Sacred, banal na bagay ang pag-aasawa. Married couples are meant to be unified. Ano bang kaibahan ng unified or united in every possible way in their living? So kailangan kayo palaging unified at united sa inyong pagsasama. Understand that marriage is not only bed of roses. Hindi lang yan bed of roses, hindi lang mga petals, but it has also many turns, trials, difficulties, and other problems as you live every day in your life. So take note, hindi lang petals or rose or bed of roses ang inyong masagupa or inyong ma-encounter, but andyan lahat. Nakain yung trials, difficulties, challenges, problems as you live every day of your life. Kailangan ninyo ng matatag, matibay na foundation at decision to your chosen life. Kaya ang daming nagkakaproblema sa kanilang buhay. Daming mga kailangang intindihin. Okay, so that's it. Let us proceed to the next slide. Punta natin ang kasunod. Maturity in marriage. So this is just a random. These things cannot be achieved if you will not work on it. So you have to work as husband and wife para maging mature kayo sa inyong pagsasama. It is common project of both husband and wife to have a happy, healthy, and a model family in our Catholic society. Sino bang hindi naghangad ng happy, healthy family? Next, maturity influences a person's ability to truly commit to a relationship. So, kailangan mong mag-commit sa relationship, hindi yung parang wala lang, parang walang responsibility. Then, child parenting is very basic and essential task of the husband and wife. Okay. Then, trust. Naka-highlight trust of the husband to his wife, entrust the earnings to your wife. So, kailangan mo ng openness with regards to your earnings. Gaya nun din si wife. Mahal, mayroon kaya akong sideline. Ito pa ang income ko. So, that is part of your trust to one another. Okay, let's proceed to the next slide. Puntahan na natin ang ating next slide sa ating seminar. Aras, o ito, array, or talagang aras man din ito sa Bisaya or sa Tagalog. Aras symbolize and trust as couple. So, there's no requirement kung anong coins ang pipiliin. Mga 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, or kahit lahat na coins na ang doon, hindi kayo tatanungin yan as long as that is a symbol of your trust as a couple. So, hawakan niya ni husband, i-trust niya sa kanyang wife, that is part of a wedding. Kung hindi kayo makadala niyan, of course, mangulikta ang in charge sa mga tao para mayroon kayong aras. So, I hope that is part of your preparation na mayroon kayong aras. Okay, for the next slide,
Okay, important words for the couple. So this is very important. Isang sentence. Success in marriage life is no accident. Hindi po siya aksidente ang maging successful kayo sa inyong marriage life. It is hard work. So this is challenge. Mag-work out kayo para maging successful. Perseverance, sacrifices, and most of all, love of what you're doing or learning. So kailangan ninyong mahalin ang inyong mga ginagawa at ang inyong mga natutunan. Kasi may mga ina nagsabi, kung alam ko lang na ganito pala ang buhay ina, hindi na ako nag-asawa, ay naku, magkakasala ka yan. Kasi pinaghandaan mo yan. Tapos magsisi ka. Ganon din si husband. Palaging nag-inom, Father, hindi ko na kasi kaya ang gampanan ko ang mahal ng gastusin, ganito, ganyan. O, bakit ka pa nag-iinom? Tumataas nga ang gastusin, tapos pumasok ka pa sa bisyo, the more na magka-problema. So, kailangan mong harapin. May mga anak ka, so, doble kayo para magka pera para sa edukasyon at para sa inyong mga pangangailangan. Pero nga nagsabi, Father, hindi na ako nag-snacks para makapag-save para sa aking mga anak. Nako, kung hindi ka mag-snack, kung magkasakit ka, the more magka-problema. You have to, you have to do your part and gagawin lang ang karapat dapat. Yung sabi nila, may awa ang Diyos, kaya kailangan natin ng magdasal. Yung nagsakay ako ng taxi, sabi niya, alam mo sir, first kitang pasahero at 11 o'clock, wala pa, o baka binubulan niya ako, wala pa akong income. Sabi ko, nako, sabi niya, may ano pa yan, may rent pa ang taxi. So, pag ganitong klaseng buhay, doble kayo pag-isipan para hindi mamumblema. Okay, so let us proceed to the next slide. Human sexuality. So, alam na natin ito kung ano yung portion na kinukuha natin during our college days, tinutuloy with regards to human sexuality. But ang highlight ng simbahan, yung sex is a gift of God to man. Niregaluhan tayo ng sex life sa ating Panginoon bilang man and woman. Then procreation of children is the best purpose of human sexuality. As parents, bilang ama't ina, you are a giver of life. So if you are a giver of life, please do not abuse sex. Do not abuse sex life. Huwag damihan ng inyong mga anak. So ito na yung sinabi ko kanina. The church recommend NFP. Ano man itong NFP? Baka ma-NFA. NFP. No to artificial method of family planning like condoms, pills, IUD, vasectomy, ligation, and etc. Ibig sabihin, natural family planning without using those methods being introduced. But hindi naman yun mali ang ginagawa ng ating health center, but they are just promoting for you to protect kasi yung iba kasing tao napaka-abusado na, napakarami ng anak, hindi naman kayang tustusan. Kaya ang ating gobyerno nagpo-promote ng mga artificial way of method, but our church is not accepting that one kasi makakasira yan sa pangangatawan ng babae. Sex control using natural family planning called calendar method ang pinopromote ng simbahan. How about, ito na ang tanong ngayon, kasi rampant ito sa ating mundo at saka bilang ama't ina, you should know how to handle this part. How about rearing or handling the special child? Nako, napakaraming pamilya ngayon na may special child. And you have to accept na special ang batang yan, therefore, special lang yung pagbigay ng atensyon. So, ito nga ang challenge ni ama at ina. Then, how about LGBT? Ibig sabihin, you have to understand. Hindi ninyo kailangan pagalitan. Wala tayong magawa kasi sabi nila, paano ba to father? Effeminate itong anak ko. Paano ba to father? Boyes. Napakaganda pa naman, pero tumboy man father. So, ang gagawin natin, let us support and let us educate your children kasi yun kasi ang kanyang pagkatao. So, acceptance is very important. Okay. For the next slide,
Puntahan natin ang ating next slide. Talking again of contraceptives promoted in our health center is not immoral, but the very concern of the church is the health of the mothers taking the medicine. So imagine, mayroong gumagamit ng injections, mga pills, whatever, para lang hindi magkaanak. Pero, sa kabilang side, nasisira ang katawan ng babae. Yung iba pa nga, nasira tuloy ang womb, hindi na tuloy makapagbigay ng anak kasi hindi pareho ang health ng babae. So better, consult your doctor kung kaya ba. Yung iba kasi gamit ng mga contraceptives until such time nasisira tuloy ang kanyang internal organ at saka hindi na makapag-anak. So yun po ang pinopromote ng ating simbahan, natural calendar method. Pero wala namang sinabi na mali ang ginagawa ng health center, ating gobyerno, pero nakakasira ng pangangatawan. Okay, for the next slide. Puntahan natin ang ating next slide. Impediment or incapacity to marry. So ang ating Catholic Church, the canon law, merong mga basihan na hindi pa muna ipapakasal. Capacity to marry. Ibig sabihin, lack of age. Pag hindi pa saktong edad, hindi natin papakasal. Kasi hindi pa yan love, kung hindi, puppy love pa yan. No love in the heart. Then, pag mayroong mga lalaki na tinatawag na impotence, so sexual incapacity, consult muna ang physician kasi paano makonsummate ang marriage kapag impotent si lalaki. Ganon din, existing marriage ban, kapag may pinakasalan na dati, ipa-interview muna natin ang mga canon lawyer kasi mapunta kayo sa bigamy o polygamy, magkakasala kayo. Consanguinity, ascendant, descendants of any degree or relatives, kaya nga meron yang mga explanation with that. Legal affinity, stepfather, stepchildren, ipapa, interview muna natin sa mga bishop o canon lawyer. Wife, unable to bear a child. So, kailangan magsabi si wife na di ako makapagbigay ng anak, baka malaking gulo, doon mo na sabihin after ng inyong kasal. So, yun po ay isa sa mga basihan ng ating annulment. Kasi bakit mo itinago na hindi ka pala pwedeng magkaanak? Mayroon namang mga lalaki na mag-accept sila kahit hindi mag-anak sa babae. How about mag-adopt? There are other ways na maging masaya pa rin sa pagsasama. Yung crime, halimbawa, nakapatay tapos itago lang. So that is not good. Kailangan munang uh, i-consult ng ating mga lawyers. Then, psychological incapacity, of course, kapag ano ba yan? Baliw ang isang tao, huwag muna natin ipapakasal. Kailangan munang i-solve yung mental problems niya. Okay, for the next slide. For the next slide, the seven sacraments. Of course, binibigay ito palagi para nang malaman ninyo ng ating paniniwala ay ganun pa rin. Walang pagbabago. Seven sacraments, of course, nandiyan yung baptism, confirmation, confession, communion, yung pagkakalawat ninyo, pagtanggap ng katawan at tubod ni Kristo sa pagsimba. Of course, ang marriage nandiyan, ordination sa pagkapare at madre, at saka yung anointing of the sick kapag mayroong nagkasakit. So, naka-highlight dyan, baptism, kingly, priestly, prophetic character na sa atin. Confirmation is strengthen the faith, Holy Spirit poured out sa iyo bilang bininyagan. Ganun yun. Father, nabinyagan ako. Bakit may confirm pa? Huwag na nating tanungin. Basta yun ang ating paniniwala sa ating simbahan na para maging aya-aya ka na Christian. Okay, for the next slide. Puntahan natin ang ating next slide. Marriage rights. So, ito na ngayon ang sabi pa nila, ito na kaya ang pinakamagandang pangyayari sa marriage right. Si husband and wife plus witnesses, then solemnizing officer. Walang kasalan na mangyari kapag wala dyan. Paano magkasal si father kapag wala si husband and wife? At saka kung walang witnesses, madali lang magkuha ng witness sa mga tao nandoon. Pero kapag may kasal, mayroon talaga nandoon si husband, nandoon si wife, nandoon yung solemnizing officer. Paano sabihin natin may kasal kapag walang solemnizing officer? Okay. That is very understandable. The celebrant will ask sa babae at lalaki, depende na lang kung anong guide, English ba or Tagalog or Filipino. Sabihin natin, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? Yun ang itanong ng solemnizing officer. Yun ang sagot, I have. Or yung
I do. Then, the celebrant o solemnizing officer, are you prepared? So, ibig sabihin, tanongin, prepared na ba kayo? Hindi pa ako nakaranas sabi, hindi, Father. So, kailangan prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both shall live. Of course, ang sagot ay am. Sa inyo itong dalawa ang puntarya. Pero sa kasal, iba may part doon na tatlong tanong sa lalaki, tatlong tanong sa babae, nang ma-confirm na talagang kagustuhan niya. Then the celebrant will continue, are you prepared to accept children? Sinasabi talaga to. Accept children lovingly from God and to bring them up according to the law of Christ and His church. Of course, the bride and groom will say, I am. So, sa Bisaya, andam. O sa Tagalog, handa kami tumanggap sa mga gift of God sa pagbibigay ng anak sa amin. Then, babalik na ng question. Yun na nga, tulungan ang bata, baka sakaling may problema, kailangan mahalin ka. Okay, so kailangan handa si wife at si husband na sasagot. Yes pa. Hindi naman din ako nakaranas magkasal na hindi sumagot. Lahat naman sumagot. Hirap naman siguro kapag makaranas ng ano. Okay, so let us proceed to the next slide. Puntahan na natin ang ating next slide. Okay, the 12 promises of the Sacred Heart of Jesus. Hindi ko na ito isa-isahin. Ibig sabihin lang nito, ipanintindi lang sa atin na the Sacred Heart of Jesus is very sacred and very merciful. So, kailangan lang nating konting devotion na Panginoon ko sa iyong mahal na puso, tulungan mo kami bilang mag-asawa. Ito napaka-importante sabihin natin every day in our life as we go along as husband and wife. Okay, so may mga promises ang Sacred Heart of Jesus. So kayo nang mag-isa-isa niyan if ever you have time to search that in our internet. Okay, so next, let us proceed. After ng 12 promises of the Sacred Heart of Jesus, Bible and the Unity Candle. Yung iba kasi mayroon silang, Father, mayroon pa kami Unity Candle. Walang masama. Yung iba, Father, wala kami Unity Candle. Aside sa dalawang candle na ilalight ni candle sponsor, walang problema. So, as long as na that is your decision. Bible, part of wedding ceremony, the giving and accepting the words of God through handing down the Bible. From the priest to the groom, then to the bride. Then the Unity Candle. Ang Unity Candle, of course, yung pinaghandaan, malaki. May part doon na sabihin ng commentator, and now, let us witness the Unity Candle to be lighted by our couple. Okay, then after that, yun na ang kanilang marriage vow na sasabihin din. Candle is the symbol of the presence of Jesus Christ in our life. The Unity Candle during your wedding day has a great meaning in your life as marriage partner. So nasa inyo na yan kung may Unity Candle, sasabihin lang marriage or mga commentator or mga in charge doon sa venue. Okay, for the next slide. For the next slide, 6 gifts you can prepare for offertory. Of course, kapag may misa sa inyong kasal, mayroong tinatawag na symbolic offering. So kapag nagkakasal ako under in our office, mayroon talagang hinahanda ang mga ikakasal din sa mayroong mga in charge. Of course, flowers. Pick flowers in your wedding color. Depende na yan. Then candles. This symbolizes the illumination of your path as unified couple. Okay? Then fruits, of course, yung may mga basket, may mga canned goods, whatever you want to offer. A basket of fruits is a gift you can easily offer during the Mass. Iba, mga grocery items. Money, of course, may papaikot na basket para mag-offer tayo for the church. Then host and church wine. Yung iba, merong mga mag-offer ng wine for the priest and host for the priest. Ibig sabihin, nasa inyo na yan ang paghahanda as long as na mayroong sasabihin nila ni sir kapag sa office kayo magpa-guide for your wedding, kailangan mayroong symbolic offering on that day of your wedding. Okay, so let us proceed to the next slide. Time natin is 11:47. Theology of marriage. So, ito ay napakahalaga. You have to screenshot with this.
Theology of marriage. The purpose of marriage is to unite with someone we love. Kailangan namang unite ka sa someone you love for the rest of their lives to be faithful and make this sacrament with God's blessing and in God's presence. Marriage, it is meant to be a loving. So remember this one. Patanungin kaya naman ang marriage. Of course, ang marriage it is meant to be loving, intimate, selfless relationship between man and a woman that lasts through eternity. Kahit hindi nyo na-memorize, sabihin lang, ano man ang marriage is meant to be understanding, loving, supporting each other. The best way you can express. Hindi naman necessary na kopihin ito. Okay, for the next slide. The family. Parang bumalik na tayo nito. Kindly skip this one. Diretso tayo sa next slide. What is canonical interview? So, bawat simbahan or saan-saan man, bago kayo kasal, mayroong canonical interview. Yung iba pare, yung iba staff, as long as na mayroong papel na i-fill upan doon. What's the meaning of a canonical interview? While arranging your wedding banns, you will be asked by the church to schedule a pre-nuptial canonical interview, known in Tagalog as dulog. This initial interview is required by the church so they can find out any possible obstacle to your upcoming wedding. Isisahin kayong interviewin, una si lalaki o una si babae, depende na sa staff. More importantly, the canonical interview lets them determine your knowledge of the doctrines and duties and responsibilities of a Catholic marriage. Ibig sabihin, mga doktrina ng simbahan. Marunong ka bang nagdasal? Marunong ka na bang mag-sign of the cross? Of course, lang nga naman di ka marunong, kasal ka na nga. Tatanungin, bibiling ng pare, memorize mo ba ang Our Father? Of course naman memorize. Baka sabihin mong hindi, nako, kakahiya. Memorize mo ba ang Hail Mary? Ito ang mga basic na mga tanong. Okay. Interview questions. They vary per parish. Okay, so hindi natin limitahan yung bawat simbahan. Iba sa Baclaran, iba sa Quiapo. But generally, the canonical interview form will contain fields asking for your basic information as well as personal questions such as, what is marriage for you? Ano ba ang papakasal sa iyo? Tingin-tingin ka sa ibabaw, hindi mo sagot. Papakasal ay isang commitment. That is a good answer. Papakasal ay isang kautusan ng Diyos. So whatever is your answer. What are your obligations to your children? Napakadali. Masagot ni ama at ni ina yan. Why should you get married at the church? Siyempre, pag nasa simbahan, full of blessing, mga ganito, mga ganyan, nasa inyo na yan. How long is the relationship? Ilang taon na kayo nagkasintahan? Sabihin, 1 month. Nako, hirap naman 1 month. 1 year, 2 years, 3 years. Okay. What are your expectations from a marriage? Dali lang sagutin niya. Expectation ko na magiging happy, successful, or there are a lot of things you can answer. What are your apprehensions about marriage? Marriage life is, balik ka pa rin. Marriage life is a commitment. Marriage life is full of ganito, ganyan. Okay, napakadali. Okay, so that is canonical interview. For you to test kung saan yun ano ang natutunan mo bilang binata at nakapag-seminar. Okay, proceed tayo sa next slide. Okay, canonical interview, continuation universal for all Catholic. Okay. Sa tanang mga Katoliko, kahit pa hindi siya Catholic, as long as nasa simbahan sila pakasal, meron talagang canonical interview. Name and surname. Parents' name, middle name of the father and mother. Merong mga anak na hindi nila alam ang middle name ng kanilang ina. Nako, hindi nila alam ang middle name ng kanilang ama. Kailangan alam niyo yan. Tanungin kayo, saan kayo pinanganak? Nabinyagan ka na ba? Nakumpil ka na ba? Para kunin na lang, hindi na binyagan at kumpil ulit. Saan ba ang parents mo ngayon? Nasa Davao, nasa Cebu. Either the party live in another place for as much as 6 months. Ang ibig sabihin nito, nakatira sa Cebu, 6 months siya doon, dumating sa Manila. Baka may iniwan ito sa Cebu, baka may anak, kailangan i-communicate. At saka walang masama doon. Kasi hindi naman natin ma-force kung mayroon siyang anak dati si lalaki at hindi sila nagkatuluyan, hindi niya yung kasalanan. Ang importante lang doon, kailangan masuportahan si baby at kailangan alam ni
babae, baka para walang away. Either a party already contracted a civil or halimbawa itong si lalaki na nakapagpakasal na pala sa Davao ng civil marriage na itago lang. So, but valid yun. So, kailangan yung malaman kasi ma-charge ka ng polygamy. Hindi yun practice ng ating simbahan. Okay, so napakadali lang. Wala namang hindi pumasa sa canonical interview. Lahat yan papasa talaga. Okay, for the next slide. Punta natin ang next slide. Alam ko matapos. Malapit itong matapos. Okay. Continuation. Important guide to both of you as you prepare your marriage. No need you to answer it now, but you need to think and prepare yourself. What is marriage for you? What are your obligations to your children? Why should you get married at the church? Okay, na plus na ito kanina, binalik lang ulit para isabukay ninyo ang mga katanungan na mapaghandaan. Okay, for the next slide. Puntahan natin ating next slide. Marital bond. Marital bond is so intimate that two become one. The union of two human beings yearning for community and finding it to one another is the real climax of this creation story. As two become one from God, you will be unified emotionally. Ito yung sinabi ko nina, spiritually and physically. Okay? Hoping for a successful journey as you prepare for your wedding day. Good luck to both of you. Have a successful marriage, so on. Okay, meron yung next slide. Okay, for the next slide, from all of us, BCIDP staff, priest, and personnel with Sir Angel and Man Paula, thanking you sa ating participants today. So, nandyan ako yung nakabarong ng medyo blue. Ako po yan si Father Dan, yung nasa gitna si Casey, yung gumagawa ng ating mga papers sa office. At saka ang dyan si June, yung mataas, Sir June, yun ang ating commentator sa mga kasal. So that picture was taken during nung nagkasal kami doon sa El Nido, Palawan. Okay, so napakahalaga yan kasi sa ibang lugar yan. Okay, so to all of you, good luck at saka congratulations for finishing our seminar at mayroon pa kayong ibang seminar kay Sir Angel. So Casey, maraming salamat. Thank you so much, Sir Dan. Okay, thank you sa ating mga participants. Thank you pala kayo lahat. Thank you so much po. Nagugutom na kayo at saka Thank you po. hoping Thank you. for Ito po. your good Thank preparation. you. Thank you, Father. Father, before you leave, okay lang po ba lahat ng participants po mag-open ng camera and mag-picture lang po tayo saglit? Okay, na-open ko na po yung Sige po. camera ko. Okay, once again, thank you sa ating mga participants. Have a nice day. Hoping for a successful preparation as you prepare for your coming marriage, so on. Okay, so whatever problems regarding to certificates, try to contact Casey and Sir Angel with that. Yes Kasi po. pipirmahan pa yan after. Then, sila na po ang bahala paano ninyo yan makuha, paano ninyo makuha certificate. Okay, sabihan mo lang ako, Casey, sa picture taking. Talagang na-consume natin ng 2 hours. It's 12 o'clock in our time now. Okay, so from my companion also, extending regards to all of you. Have a blessed day. Hoping for good health and be a good wife and husband in the coming days of your life. Hoping for a success of preparation. Nawa, magsimula na sa pagkakaintindihan lahat. Adjust one another kasi iba-iba ang pinanggalingan natin. Iba-iba ang background natin with regards to rearing our family. So, adjustment is very important. Love one another.
Hintayin na lang natin ang picture taking. Again, reminders na lang din sa mga participants natin, yung mga correct spelling, kasi sometimes na magka-problema sa paggawa ng certificates, yung I magiging A, ang O magiging U, at saka huwag kalimutan yung mga middle name kasi napakahalaga. At saka kung mayroon man talagang problema, babaguhin na naman natin. Ganyan sa ating pirmahan naman. So whatever is your question, try to coordinate Sir Angel and Ma'am Paula with regards to the papers that you are going to ask with him. Mag-picture taking pa kami. Hello po. Okay, ready na po? Di pa po naka-open yung iba. Sige po, Casey. Hello po. Okay, Ano ready na pakaganda po. ng background mo Parang nasa ano Ay, ka? si Ma'am Bless, si Bless and Ace po, tsaka si Ray and I. Open na lang po ng cam. Okay, ready na po? 1, 2, 3, smile. Ayan. Sama po. 1, 2, 3, smile. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Okay, Casey, bago ako mag-out, may sasabihin ako. Di ba Apo. ngayong Monday is holiday? Holiday po Okay. pala ng Monday. Wala pong pasok. Okay. Pwede So, mo ba yan magawa ang mga certificates by ngayon? Wednesday na po makukuha yung mga certificates. Ay po. Kasi ganito na lang, if ever, bago ka umuwi, Yes po. bago ka umuwi, kasi paki-print mo na lang lahat, tapos magkikita kami ni Sir Angel by Monday dito sa Marikina. Doon ko na lang din pipirmahan, hoping na madala po niya. Kasi opo, kasi pag di ba ka usually Monday kasi ang punta ko, or i-try mo lang kung makaya, pero kung hindi, Half day kailangan lang pupunta. kasi ako ngayon, Father. Okay, sige. So ganito na lang. By Tuesday ako pupunta ng office. Pipirmahan ko after lunch. After Okay, sige. lunch ako para Sige po, sige po, Father. makapag-prepare ka pa. Kasi alam ko marami-rami po yan. Yung bagong, ano ang gagamitin natin yung bagong certificate, Casey? Sige po. Sige. Wala na So pong thank you. questions. Sige, out na po ako, Casey, kasi kakain na ako. Sige po, sige po. Thank you. Bye, Father. Thank you, Father. Bye-bye. Wala na pong questions yung iba. Okay na po. I-send ko lang po yung name namin ulit. Apo. Okay, thank you po. Okay na po. Thank you po, ma'am. Hello, Thank you. nag-add po pala ako ng 200 pesos para sa delivery. Yeah, APSA po to, APSA. Sige po, sige po. Ipapa-deliver na lang po. Nagbigay na po kayo, ma'am, ng ng information, delivery address. Hindi pa po. Saan po isi-send? Sige po, i-text ko na lang po kayo one by one sa mga magpapa-deliver. Pwede sa messenger na lang kasi wala akong Philippine number. Messenger. Sige po, ma'am. Pwede ko po makuha yung messenger niyo. Okay. APSA Merano. Sige po, ma'am. I-send ko na lang dito. Okay. Okay, Ako din, thank you. isi-send. I also don't have a Philippine number. Can I, if you need to reach me, can I give you my messenger as well? Yes po. Okay, thank you. Send message here directly po. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you po.
Okay na po lahat, ma'am? Wala na pong may questions. Okay, Pag may thank you. question sa messenger na lang. Okay, sige. thank you so much. Sige po, Okay, sige. bye. Thank you. Thank you po. Bye.